I'm an engineer by profession, civil engineer. Pero kahit engineer, kahit nakatapos ng college, pero talagang hirap sa pera dahil sa kamangmangan. No, talagang lack of financial education, kumbaga. Yung financial stupid, exact example ako nun. Kasi talagang challenge eh. May utang ako, credit card, may mga personal ako na utang sa mga kaibigan ko. Yung takot na wala talagang naipon, di ba? Yung takot na biglang magre-ring yung phone mo dahil yung pamilya mo nangangailangan ng tulong sa Pilipinas na wala ka rin maibigay kahit nasa abroad ka, na kahit kumikita ka ng mas malaki kumpara na nasa Pilipinas. Diba? Usually, yun naman ang takot ng bawat OFW eh. Isa siguro ako personally, my biggest fear is pag uwi ko sa Pilipinas after OFW life, wala akong naipon. Nakakatuwa nga yung opportunity na dumating sa akin sa IMG kasi out from nowhere, dahil lang sa palitaw, di ba yung pagkain ng palitaw, na I was invited by a friend. Pero doon pala, may discussion na sila about IMG. Nang dumating ako doon sa bahay nila, nakakatuwa is, narinig ko na yung solid financial foundation, yung Rule of 72, X-Curve concept, the 10-20-70 rule. Pero talagang ang naghatak talaga sa akin, bakit ko nagustuhan yung tinuturo nila is yung pay God and yourself first. Yung first concept na 10-20-70. Kasi as an engineer, naniniwala ko ng numbers eh, di ba? Na may tamang formula pala sa pag-iipon. 10% tithes para kay Lord, unahin sa lahat. Then 20% para sa sarili mo for your future. Then 70% for your family, which is for your expenses. Of course, after ko natutunan yung IMG, I get excited na i-share to. I-share ko kagad sa mga very close friend ko. Na lalo na sa brother ko, di ba? Tapos sa best friend ko. But unfortunately, hindi pala siya ganun kadali. Hindi siya ganun sabi nga, hindi ganun lang ka-easy lang. Kaya sabi nga, my brother is working in a bank. Sabi pa niya, taga-bangko ako, tuturuan mo ako. Diba? Tapos yung best friend ko, sasabihin niya, sinabi niya, nako, scam yan, nako, networking yan, huwag kang maniwala dyan, engineer ka, nagpaluko ka dyan. Ang sakit, kahit sabi ko, ganito pala to. Diba? Wala namang masama sa isinishare ko, but unfortunately, I have those hurdles, I have those bumps along the road if I'm doing the mission of IMG. Nung lumingon ako sa likuran ko, sa gilid ko, wala na akong kasama sa team dahil naiwan ako. Yun yung first time na feel ko na talagang napaka-lonely ko. Malayo na nga ako sa Pilipinas, malayo na ako sa pamilya ko. Tapos wala pa yung mga kinoconsider kong mga kasangga ko, kumbaga mga teammates ko. Either I gonna make it or it gonna break me kung itutuloy ko tong ginagawa ko sa IMG. Of course there are doubts, but sabi nga tuloy-tuloy lang, kumbaga, di ba? So laban lang. May isang may isang katagang na narinig ko from one of our mentors sa IMG na find something that you believe in and put your life to fight for it. Talagang I really believe that financial education is the key, is the missing link to become successful, lalo na sa usapang financial ng bawat Pilipino. Kasi I believe na ang Pilipino talaga magagaling, mapasensyoso, matyaga, masipag. And if you give them the right information, Filipino will be successful. Kung nakakatulong ito sa akin, makakatulong din to sa iba. Na para kung after OFW, may naipon kami, makakauwi kami nang sabihin namin, hindi naman failure ang pagiging OFW namin. Kundi, masasabi namin, talagang may nagawa kaming tama.